We will now begin with our, okay, recording in our cash disbursement journal. As we can see here, we have the first transactions. We have here office supplies, and then of course, kapag bibili tayo, magre-record tayo ng input VAT if we are a VAT registered business. And then, una muna ang check voucher. Pagkatapos ng check voucher, magiging cheque siya. Pagkatapos maging cheque, magiging isang official receipt na siya. Okay, itong official receipt ay nanggaling sa kanino? Kanino nanggaling ang official receipt? Wait. Ito, nanggaling mismo sa ating company, sa company B. Ito, nanggaling kanino? Sa company B din. Itong official receipt, hindi to nanggaling kay company B. Nanggaling to kanino? Sino yan? Kay bookstore company. Okay, I hope that makes clear ha. So, yun siya. Again, ito kay company B. Then, ito kay company B. Tapos, after nilang mabigyan, okay, after nilang ng company B magbigay ng cheque, okay, kay bookstore company, si bookstore company naman ngayon ang magbibigay ng official receipt. Tapos, kapag example, halimbawa, nilagay natin sa general journal, anong maging itsura niya? Maging supplies expense siya, input VAT, and cash. So, ito ang pagkakaiba niya ha. Tingnan nyo ha. Ito, office supplies. Yan, dito yan siya. Ang VAT naman ay ito. Bakit siya input VAT? Kasi nga, purchase to. Tapos, itong 2240, ito. Ito na yung cash na. Okay, I hope that makes clear ha. Okay, office supplies, VAT, and ito mismo ang cash. Ngayon, ang tanong dito ng karamihan, bakit siya naging supplies expense? Bakit hindi siya pwedeng maging office supplies? Base po sa ating problem, ano yung nakalagay sa ating problem? Purchase of supplies is directly recorded as supplies expense. Karamihan ng ginagawa nito ay, nito ang ginagawa nila. Okay? Ginagawa nila, naglalagay sila ng office supplies, which is mali po. Okay, mali po na lagyan ng office supplies kasi base doon sa instruction, kapag may supplies daw, immediately charge to supplies expense. Okay, again ha, immediately charge to supplies expense. That's why nakalagay dito as supplies expense and not as an office supplies. May iba din, nilalagay nila as office supplies. Okay? Tapos pagdating doon sa, tama naman ang ginawa nila sa ledger, ni-record pa rin nila as supplies expense. Mali yun. Dito pa lang talaga dapat sa accounts debited, nilagay na natin as supplies expense if ever na wala talaga dito sa column. Okay? So, uunahin natin to. So, hindi dapat kayo masanay na gumagawa ng ganito. Dapat, base na kaagad dito sa resibo. Okay? So, magsisimula tayo dito sa office supplies. Itong office supplies, ito yung tinatawag nating supplies expense. Okay? So, ito yung uunahin natin ha. Itong office supplies. So, maghahanap tayo dito. May nakikita ba kayong supplies expense? Meron ba? Mga bata, may nakikita ba kayo? Wala. Kapag wala tayong makitang supplies expense or account na nasa column, ilalagay natin siya sa accounts debited at yung amount ilalagay natin sa sundry. But before that, maglalagay muna tayo dito ng date. Makalimutan natin October 3. Check voucher number. Anong check voucher number natin? Wait. Ito. Ito yung check voucher number natin. So this is, ano, wait. Tapos, yung check number, saan yung check number natin? Ito. Yan. Okay? So, pwede din siyang makita dito. Ito. Dito din pwede din makita. Okay? Let's move. Okay. So, check voucher number. Let's record first. This is 82001. Oops. 82001. This is, check number is 532 532 0001. Okay.
Simulan naman natin sa office supplies. Dapat daw immediately charged to expense. So dapat, again ha, supplies expense to, hindi to supplies. Hindi to siya office supplies. Meron ba ditong supplies expense? Di ba wala? So kapag walang office supplies expense or walang account na nasa column, lalagay natin dito sa accounts debited. Supplies expense. Okay? Tapos, ang amount, ilalagay lang natin dito sa sundry. Okay? We're done. Tapos, etong VAT, baka malito kayo, anong VAT to? Input or output? Dapat alam nyo na it entails about purchasing, tayo ang naging buyer, ang company ang naging buyer. Ibig sabihin, nagiging input VAT to. Kapag naman ang company or yung business ang naging seller, ito ay tinatawag na output VAT. So, in this case, bumibili ang company bidder for ito ay input VAT. So, maghahanap tayo dito. May input VAT ba dito sa column? Salaries, SSS, building accounts, purchase, wala. So, ilalagay natin dito sa baba. Okay? Ang ginagawa ng iba, naglalagay pa dito. Okay? Nilalagay pa nila dito. Okay? Ganyan. Naglalagay pa. Huwag nyo nang lagyan. Understood na yan, nakasama dito. So, lalagyan lang natin ng input VAT. Ganun lang. Okay? Ilan yan naglagyan. Kasi meron na yan siya, understood na yan siya, nakasali siya dito. So, input VAT, therefore, ang amount ilalagay natin dito sa sundry, which is 240. Okay? We're done with this one. Kalimutan kong lagyan. We're done with this one. Ngayon, ito na naman ilalagay natin. Saan natin ilalagay itong 2240? Okay? Obviously, dito sa cash, kasi nga we are talking about cash disbursement, so mapupunta siya dito sa cash. So, kaya add natin ha. Ito at ito. So, this is 2,240 yung binayad ni Company B. Makikita mo dito sa total, makikita mo din ang 2,240 dito mismo sa cheque. At makikita mo din dito sa OR, 240. Isa natin ha. Okay? Yan, we're done. Now, let's go to second transaction. Tapos na tayo dito. Okay, we're done with this one, then we go here. Now, let's begin muna sa paglalagay. Huwag natin ilalagay dito ha. Ay, meron namang space dito, so ilalagay ko dito. Hindi po. Kasi naka-align dito siya sa input VAT. So, dapat lagay natin dito. Okay? Baka akalain nyo na may space tapos ilalagyan. Hindi po yan siya pwede. Kasi nga, sa previous transactions yan siya. Okay? This is October 5. This is 82002. Okay? Now, okay, we're done. Now, office equipment. Baka gawin nyo tong equipment expense ha. Hindi siya equipment expense. Ang sinabi lang dun sa problem ay yung mismong supplies. Purchase of supplies directly to record as supplies expense. Hindi po yan siya as yung office equipment. Okay? So, magiging office equipment siya. Equipment. Okay, wait lang. Inassume ko na kaagad. May office equipment ba dito? Wala. So, ilalagay natin sa accounts debited. So, office equipment ilalagay natin dito sa sundry. 6,000. Okay, we're done. Now, let's go. We're done already with this one. Okay, dito tayo sa input VAT. Input VAT, meron ba tayong input VAT? Alam natin sa previous, wala tayong input VAT. So, maglalagay tayo ng input VAT. Okay. VAT ba to? So, this is 720. So, same pa rin. Yung amount po ha, sample, may amount kayo, may dalawa man kayong sundry sa isang transactions. Yung amount, ilalagay doon sa pangalawang sundry. So, ang iba kasi nilalagay nito sa sa pinakaunang sundry. Lalagay natin sa pangalawang sundry kung saan naka-align. So, since this is one here, okay, dito mo ilalagay. Okay? So, here. 720. So, 6,720. Tingnan ko muna kung naka-odd. Okay. Naka-record tayo. Hindi ko na-record ang audio ko nung una. Pangalawa na to. Pangalawa na hindi ko na-record. Okay. We're done already. So, tapos na tayo dito sa ating totals. Kita nyo yan? Okay, we're done. Let's move. Okay. Another transactions. We have here rent expense. Rent expense, renting company.
Okay, rent is 20. Yung rent talaga is 20,000. Expanded withholding tax is 1,000. Okay, so yung babayaran talagang is 19,000. May mga business kasi na kailangan kasali doon sa okay, sa certificate binibigyan sa BIR. Talaga dapat titignan nyo kung magbabayad ba talaga dapat ang business ng expanded. So here in case dapat magbayad. So dapat dito sa renta kasi ikaw na yung nagbayad, ikaw pa yung mag-shoulder. Shoulder, I mean, ikaw yung may responsibility as a business na mag-remit ng amount na to, ng 1,000 na to. Okay? So, unahin natin. This is, so kung i-journalize natin sa general journal, magiging rent expense siya, expanded withholding tax, okay? Mali po ito ha, mali po ito. Credit po to siya, mali. Okay, note ko muna kasi mali itong expanded withholding tax. Expanded withholding tax dapat naka-debit to siya. Ay, naka-credit rather. Naka-credit dapat ang ating expanded withholding tax. So, mali to dito. Expanded, wait lang ha. Iusin muna na to natin to. Naka-debit kasi siya, expanded withholding tax. Okay. Okay. Okay, mali po ito. Dapat naka-credit to siya. Dapat naka-indent ang nakalagay dito. Ito po ang inasin. Naka-indent. Hindi ko lang siya na-indent. Dapat na-indent siya. Okay, maging debit lang siya kapag binayaran. Okay? So, clear ko muna. So, una natin, maging rent expense siya, expand withholding tax, o din yun, naka-indent dito, pero nakalagay dito, hindi naka-indent. Cash is 19,000. So, yun una natin gagawin. So, let's record muna. The date, this is 5 pa rin. And then, this is 82003. And then, this is check number, ano to? 53303. Okay? Mhm. Okay. This is rent expense, of course. Unahin natin to. This is rent expense. 20,000 yung rent expense. Oops. Rent expense. We're done with this one. And then, lalagyan natin ng, inassume ko na kagad. Nasanay kasi ako kasi, okay. Walang rent expense dito, no? So, ilalagay natin sa rent expense. Sorry. Yung rent expense, 20,000. Okay, we're done. Now, we go to expanded withholding tax. Ito. May expanded withholding tax ba dito? Wala, no? Hinapin natin. Wala. Walang expanded withholding tax. Maglalagay tayo ng expanded withholding tax dito sa sundry. Expanded withholding tax. Nasanay ako na hindi ilalagyan ng H paminsan. So, lagyan dapat ng H. Withholding, dalawang H. W-I-T-H tapos H. Okay? So, this is 1,000. So, alam nyo, na-credit siya, di ba? Nakalagay dito. Tingnan nyo, oh. Pag debit daw, walang open and close parentheses. Tapos kapag naka-credit daw, lalagyan natin dapat ng ano? Ng open and close. So dapat i-open and close natin siya. Okay? Naka-format kasi to siya pag ilagay ko negative para maging open and close. So lagyan ako ng ito. So nilagyan ko lang ng negative dito ha. Nilagyan ko lang ng negative dito para ma-format siya as open and close. 1,000. Okay? Yung rent expense ay 20,000 pero yung babayaran ay 20,000. Okay? Babayaran ay 19,000 lang. Okay? Kasi itong 1,000 i-remit pa to sa BIR. Okay? So, we're done. Mhm. Let's go on sa iba. Dito muna tayo sa payment sa BIR. Pag ganito, okay, sa merchandising lang to ha. I will explain this more further. Pag ito, ganito, pag may nakita kayong BIR, sa merchandising lang ha, withholding tax and expanded withholding tax, ang gagawin ninyo, i-as-one nyo to siya. Again ha, wait. Pag may nakita kayong withholding and expanded, okay? Withholding and expanded, ang gagawin nyo po, i-aswan nyo yung amount dito sa withholding tax. This is only true for merchandising. Ha? I will explain this more further later on. Okay? Now, withholding tax 1,266. So, yung gagawin natin, i-aswan natin. So, ibig sabihin, etong 2,266 ay
withholding tax. Okay? Now, so ibig sabihin, dapat tanggalin tong expanded. Kapag lang na mayroon kayo makitang withholding tax and expanded withholding tax sa isang check voucher, okay, ibig sabihin i-as-1 natin. So therefore, ang hanapin lang natin ay withholding tax. So ano yung withholding tax natin? Okay, daldal ko. Nakalimutan kong lagay ng date. Lagyan natin ng date ha. This is 2004. So this is, okay. Now, this is withholding tax. So, 2,266, i-ignore yung expanded withholding. Okay, natin dito. Withholding tax. Kasi meron tayong withholding tax. So, wala tayong sundry. So, this is 2,266. Okay, 2,266. Ibig sabihin, wala tayo dapat expanded withholding. So, inaswan lang natin siya. So, since wala siyang sundry, lalagay lang natin itong PIR. Or pwede natin lagyan ng payment to BIR. Okay? Yun lang. Okay? Yan. 2,266. Nakalimutan kong ilagay dito sa cash din. Okay? And we're done. Meron pa. Okay? Start tayo dito. Okay, next is we have here, lagay mo natin ang date. Okay? Since wala siyang sundry dito, okay, so since kwanto siya blank, so dito tayo magsisimula. This is 10 and then this is okay, 5305. Okay. Employee share and employer share. Ano yan siya? Ano yung employee share and employer share? Kasi wala naman ditong employer share and employee share. Ano yan siya? This is under SSS PhilHealth Pag-ibig. Kapag i-journalize natin siya sa General Journal, SSS PhilHealth Pag-ibig and Cash. Again ha, kapag may nakita kayong employee and employer share, this goes sa ating statutory contributions. So this belong here sa SSS PhilHealth Pag-ibig. So this is, i-as1 nyo to siya ha. Ang employee share and employer share, as1 lang siya dito. So ang total niya ay 6,700. Okay? So ang cash na lumabas ay 6,700. Since wala siyang sundry, ilalagay natin itong pay. So ang pay is SSS, PhilHealth. Okay? Yan. Done. And then next is we have here this one. Tubig Cooperative. So we have Tubig Cooperative. Maglalagay muna tayo ng date. October 10. Says is 82006. 82007, 532,007 dito. Kahit ako dito nako-confuse. Kasi, pwede ko siyang malagay as what? Utilities expense. Pero hindi po siya utilities expense. Utilities payable siya. Ibig sabihin, nung una pa lang, meron ng utilities expense. Okay? Paano natin malalaman na may utilities expense na nung una? At na-record na siya. Kasi, meron ditong September 2020. Ibig sabihin, may expense na nun. Okay? May expense na nun. Na-consider na, na-record na yung expense. Pero binayaran lang siya ngayong October 2020. Kaya, hindi tayo pwede, dapat na, wait lang ha, excuse me muna. Hindi tayo pwede na maglagay as utilities expense. Kasi nga, again ha, utilities expense. Kasi we determine na meron ng expense nung una. Anong palatandaan? May nakalagay dito, dash September 2020. Okay? Kaya ito siya ay utilities payable. Okay? Kasi nung una, ganito to siya ha, para mas maintindihan nyo. Ganito siya nung una, utilities expense. Okay? And then, utilities payable. Okay?
Ganito yung unang transactions. Nung September 2020. Okay, wait lang ha. Ngayon, ngayon, October 2020. Okay. Ito yung nangyari nung September 2020. Okay? Ganito, utilities expense, utilities payable. Ibig sabihin, meron ng transactions nung una, may expense na siya. So ngayon, hindi mo dapat utilities expense pa siya. Ang gagawin mo lang ay dapat para ma-minus itong utilities payable, i-debit mo yung utilities payable. So maging ganyan na siya. Tapos, maging cash. Ganyan. Ganyan na yung itsura niya. Wait. Ay, utilities payable, cash pala. Mutan ko. Yan, ganyan. Ganyan. Okay? Utilities expense, utilities payable. Okay? Ito nung una. Ngayon, utilities payable na siya at cash. Okay? Ganyan na yung itsura niya ngayon. So, makikita natin dito. Okay? Ganyan yan siya. Kaya, ang gagawin natin first is, utilities payable siya. Maging ganito siya. Utilities payable and then cash. Again ha, hindi siya utilities expense. Palatandaan dito ay September 2020. Utilities payable siya. Kasi wala namang utilities payable na column dito. Wala ba? Meron ba? Wala. So, lalagay natin sa sundry. Tapos, medyo confused sila. Bakit ko pa kailangan ilagyan ng dash? Kasi makikita natin mamaya na meron pang utilities payable dito. Para ma-determine ko na anong klaseng utilities payable to, ilalagyan ko lang ng dash. Okay? Pero exact talaga na account is utilities payable. Nilagay natin para ma-determine natin. So, utilities payable, para ma-determine natin, gawin natin tubig cooperative. Okay? Ganyan. This is, ito, 1,000. Okay? So, 1,000 din dito. Yan lang. Ganun lang. Done. So, proceed tayo sa ito. Ito din utilities din to. Lagyan mo natin ng date. This is 7. Okay. Ito, utilities din to. Electricity usage. Pero, this is, ano, electricity. So, this is from electricity company. So, lalagyan natin ng electricity company. Electricity company. Okay. This is 4,000. Okay. 4,000 to. 4,000. Okay, we're done. Let's proceed. Dito naman tayo. Now, this one is regards to payroll. Makikita natin to dito. May payroll dito, oh. Okay, October 1 to 15. So, this is 15. Yun natin 15, ha? Then this is 82008. Check voucher. Oops. And then yung check number is 5320008. Okay? Ngayon, magsimula tayo dito sa payroll. Iisa-isahin natin. Okay. Kung i-journalize natin siya, maging ganito siya. Salaries expense, SSS PhilHealth, and cash. So, hanapin natin ha. Isa-isahin natin dito. Hindi natin gagawin to ng ganito. Dapat isipin nyo kaagad yung mismong to. Dito nang galing dapat yung analyzation nyo. Kaya dapat importante na yung check voucher is noona. Unahin natin tong payroll. Ano ba to ang payroll na to? Okay? Ito ay, kasi hindi siya exactly yung account name na nakalagay. So, anong katumbas nito? This is, anong katumbas niyan? Katumbas nito ay salaries expense. Okay? So, maghahanap tayo ng salaries expense. Meron bang salaries expense dito? Meron ba? Meron. Ito. So, lagay natin yung amount mismo. Ano yung amount? Oops. Wait lang ha.
So, ito siya dito sa salaries expense. Itong payroll, 24,000. So, lalagyan natin ng 24,000. Okay. Still, andito to siya sa 1 ha. Sa row na to. Okay, 24,000. Okay, pagkatapos nito, ang susunod natin ay ito. Etong Pag-ibig and PhilHealth, as one lang yan sila. Yan. Okay? Anong equivalent nitong Pag-ibig and PhilHealth? Saan to siya mabibilong? Dito sa SSS PhilHealth Pag-ibig. Kaya dapat may critical thinking kayo. Kasi baka ang gagawin nyo maghanap, meron ba dito payroll na column? Hindi nyo talaga mahanap. Itong payroll is equivalent to salaries. Itong Pag-ibig and PhilHealth, i-as-one nyo to sila and is equivalent to SSS PhilHealth Pag-ibig. Okay? So, dapat i-as-one nyo to sila. Hindi to siya iisa-isa yung amount. So, this is 200 plus 720. This is 920. Okay? 920. Okay? This is credit to siya ha, credit. So, 920. Okay? Sabi daw dito, kapag credit daw, dapat open and close. Usually, ang mga credit dito is naka-open and close. Okay? 920. Ibig sabihin, sa salaries na 24,000, okay, ang babayaran lang muna talaga is 23,080. Kasi itong 920 na to, i-remit pa to dito sa SSS PhilHealth Pag-ibig. Okay? Sa cash, okay, is dapat 24,920. Okay, oops, medyo mali. Okay. 23,080. So, tapos na tayo. Think so, di ba? 23,080. Okay? Yan. Kaya 23,080 nakalagay. So, since wala tayong sundry, anong lalagay natin sa accounts debited? Okay? Huwag yun ang lagyan ng cash kasi baka lagyan ng cash, dapat more descriptive. And for us to be descriptive, ang gagawin natin ay hanapin natin dito. Dito sa payroll. Di ba payroll man to siya? So, lalagyan natin as payroll. Lalagay natin as October 1 to 15, 2020. So, ganun lang. Okay? Yan. Okay, we're done? I think we're done. Okay. Another one. Okay, lagyan muna natin ng date. This is 16. It's 82009. This is 53009. Okay. We'll start with this one. This is invoice. So, ibig sabihin, this is ano? Okay. Ano to siya? Ano sa tingin nyo to? This involves purchase. Okay? Pero is it cash purchase or credit purchase? Paano natin malalaman na cash purchase and credit purchase siya? This is credit purchase kasi ibig sabihin nangutang tayo nung una. Okay? Paano natin malalaman na credit purchase to? Kasi may invoice number dito. Okay? May invoice number. So ibig sabihin nung una pa lang may utang. Okay? So ibig sabihin may utang tayo nung una. Kaya ang gagawin natin ngayon ay ibabayad natin. Paano kung malalaman na paano natin malalaman na may bayad? Binabayad natin tong purchase na to. Kasi nandito tayo sa cash disbursement. And second thing is that nagbabayad tayo at may cheque. Okay? So ibig sabihin, etong supplier D, nung una pa lang, meron ng ganito oh. Ha? Straight ko sa inyo. Clear contents natin. Nung una, may ganito na siya. Purchases, since this is periodic inventory system, purchases and then accounts payable. Ganito siya. Okay. This is how much? 30,000. This is 30,000 din. Okay. So, nung ano ba to? Anong date ba to? Basta previously to siya. So, previously, 30,000 and hindi natin alam kung anong date nilagay. I mean, hindi to date ha, ngayon, yung previous purchases accounts payable, 30,000 siya. So, ngayon, nung binayad na siya, magiging ganito na siya. Ganito na siya. Accounts payable. Okay. Oopsie. And then, ay.
then cash. Kasi nga may nabayad. Okay? Oopsie. Indent po na natin ha. Accounts payable, this is 30,000. So yung cash na babayaran natin ay 30,000. Okay, so yan. Kaya yan ganyan. Makikita natin na accounts payable and cash. That's why ganito na siya. Accounts payable and cash. Kasi nga, meron na siyang utang nung una. Okay, binabayaran lang niya ngayon. Paano natin malalaman? Anong clue? Kasi merong invoice number 2586. Yun ang palatandaan. Okay? So, ipon natin lahat. Okay? So, therefore, wait. Okay. Yan. So, ang gagawin natin ay pupunta tayo doon sa accounts payable. Saan ang accounts payable natin? Here. So, ang accounts payable natin itong 30,000. So, this is 30,000. At yung cash na lumabas ay 30,000 din. Okay? 30,000. Okay? Good. So, since wala tayong sundry, anong lalagay natin? Okay, ano nang lalagay natin sa sundry? Lalagay natin yung pangalan ng pay, which is supplier D. Okay? We're done. We're done with this one. Now, let's go. Other one. Now, let's have here, ito, 20. And then, pag ganito. Hmm. Okay. I think pareho lang nung una. May purchase pa rin siya. Pareho lang nung una purchase. Okay? Pero in this case, nakapasok tayo pala to. Okay? Nakapasok tayo within the discount period. Okay? Tingnan natin ha. Pareho pa rin siya dito. May dagdag lang tayo na ano, na discounts. Yan. Anong discounts to? This is purchase discounts. Pag ganyan siya. Pareho pa rin siya nung una. Pero may dagdag lang siya na purchase discounts. That's why this is ito. Ang accounts payable, ang utang talaga natin ay 201,600. Okay? Pero yung discounts nakuha natin ay 1,800. Therefore, yung babayaran lang natin ay magkano? 199,800. Makikita natin dito. Bakit natin makikita na may purchase anong una pa lang? Kasi may invoice number, tapos naka-discount siya. Okay, so, nung una is ganito talaga siya. Okay, 201,600. Okay, wait. Ha? Nung una pa ganito talaga siya, 201,600. Okay? Pareho pa rin nung una, pinagkaiba lang may purchase discounts. 201,600. Tapos nung binayaran niya, of course, kakaltasan yung 201,600, pero yung binayad lang talaga natin ay 199,800 kasi nakahabol tayo doon sa purchase discounts na 1,800. Okay? So, kung i-journalize sa general journal, ito maging itsura. Maging debit ang accounts payable kasi nga, ma-minus nga ni. Okay? So, yun. Unahin natin yung accounts payable. Itong 201,600. So, lalagyan natin dito. Ito. 201,600. And then, pangalawa ay discounts, which is 1,800. So, this is open and close, 1,800. Kasi naka-credit siya. Okay? So, yung babayarang cash ay how much? Dapat naka-open and close to, mamaya ko na lang okay. Mhm. Dapat naka-open and close to siya ha. Ako na lang i-format. 199,800. So, since wala siyang sundry, anong lalagay natin? Lagyan natin yung pangalan ng payee, which is supplier B. Supplier B. Okay? We're done? We're done with this one. Now, okay. Ito naman pinagkaiba.
makikita natin dito, let's just put, mamaya na magdaldal. Nakakalimutan ko dito. Ang ingay ng background ko, no? Pasensya na kayo. Okay? So we have here cash purchase. So ito sila, wala tayong utang, walang utang yung company at the first place. Ang ginawa niya ay bumili siya ng inventory, I believe so, inventory to. Okay? Tapos binayaran niya kaagad. So ibig sabihin, ganito na siya kaagad. Ganito na yung itsura niya. Purchases, input VAT, and then cash. Bakit may input VAT? Kasi nga, pag purchase, may input talaga. Okay? Kasi VAT registered business tayo. So unahin natin to. Itong cash purchase. So cash purchase natin, nalagay natin dito as purchases. May purchase ba dito? Wait. I think walang purchase dito. Wala, no? So, lalagay natin dito ng purchases. Purchases, tapos yung okay. Purchases, how much to? 30,000. Okay, wag yun ang lagyan ng supplier, dapat purchases na lang. Purchases, tapos, after nito, dito tayo sa VAT. Anong VAT to siya? Input VAT. Okay? So, maglalagay tayo dito ng input VAT. Input. Okay? Input VAT. So, this is 3,600. Tapos, yung babayaran talaga ay 33,000, I believe so. Mhm. Here plus here. Okay? 33,600. Okay? We're done? Done with this one? Okay. Let's proceed with the other one. This is 30 and then 820112 and then copy paste lang natin tapos change lang natin to. Okay? Here, makikita natin meron na namang returns. So pareho pa rin siya nung ito. Ito, pareho siya ito. Kaso nga lang may return siya. Pag sa returns, baka magkakamali kayo. Okay? Kasi since merong sundry dito, ilalagay niyo dito as purchase returns. Okay? Returns and allowance. Kasi may sundry man. Kasi wala doon sa column. Ilalagay. So mali po yun, ha? Ang gagawin ninyo is dapat i-as1 na siya dapat dito sa accounts payable. Okay? Since ditong invoice na to, paano natin malalaman na accounts payable ko to siya? Kasi nga, meron na nung una. May purchases na nung una. Ngayon, babayaran ko na lang. So, dapat nasa accounts payable na to siya. So, kung i, tawag natin to, i-journal natin sa general journal, maging ganito siya, accounts payable and cash. Tapos, inas1 siya as 112. 112 kasi, 134,400 minus 22,400. Kita nyo dito, oh. So, dito sa accounts payable, magiging, ano to? 134,400 minus 22,400. This is 112,000. So, ang cash na babayaran ay 112. Bakit? Kasi pag returns, hindi tayo nagre-record dito. Ang return should belong to the general journal. So, this is 112. So, lalagay natin dito, since walang sundry, lalagay natin dito yung pangalan ng supplier. Supplier A. Okay, we're done. Now, after this one, supplier A, dito na tayo. Okay. This is 31. This is 820113. 013. Okay. So, unahin natin to. Payroll. Anong katumbas nitong payroll na to? Ano to? This is salaries. Okay. So, maghahanap tayo ng salaries dito. Saan salaries dito? Here. Okay. This is 24,000. Now, ano pa? Hanap tayo dito. Pagkatapos nito, sunod ay SSS.
Saan yung SSS dito? Dito. Okay, nakakredito siya ha. 1.6 na. Then ito namang withholding tax. Okay, may withholding tax ba dito? Hanapin natin. Here. Wait lang, bakit to naging sabay yata to dito ah? Oops. Oh, sorry. Nasa taas, nilagay ko sa taas. Dapat dito lang. Okay, okay hindi naka-align. Wait, yung formatting niya. Okay. So, ibig sabihin yung salaries talaga ay 24, kaso lang may withholding tax pa at SSS. So, yung nilabas lang talaga nilang pera ay how much? 21,134. Okay? Dito una ha. Punta natin dito. Saan yun? Ito, ay lang. Ito, tapos ito, tapos ito. 6. Okay? Tapos yung total dito sa cash is bilong siya sa cash. Okay? Tapos, anong lalagay natin as since wala siyang sundry? Okay? Wala siyang sundry. So, lalagay lang natin ito yung payroll. Pareho lang dito. Copy-paste ko lang to dito pero i-change ko lang yung date. This is October 16 to 31. Lagyan natin October 16 to 31. Okay? I think we're done. Okay? Ito, mahaba-haba to. Compounding entry to siya. Okay? So, we're done. So, total na natin siya. Ano pa rin gagawin natin? Same pa rin. Total pa rin siya. Okay? Total natin. Okay. Natin to siya dito. Ayusin muna natin. Wait. Hmm, Here. Ayusin muna natin. Okay. Yan. Tapos, lagyan natin ng underline. Naka-open and close talaga to eh. Okay. 54.8. So, ang gagawin natin ngayon ay, since tapos na, is 560, 48, 4180, 1,000, 3343, 18, and 461540. So, ang gagawin natin ngayon ay ganito. Okay? Pareho pa rin. Since this is, etong side na to debit, debit din to siya. Ito debit, ito debit, debit. Okay. So, etong apat na to, 1, 2, 3, ay, 5 pala, debit. So, dapat, ang total nito, dapat pareho dito sa total nito. Okay? So, hanapin natin ha. Ayan natin siya i-total. Okay? Dapat total to sila. Naka-credit kasi to siya. Okay? Oopsie. I-recognize kasi niya na minus to ang. Okay? Oops. Okay? 1.8. So, tapos na tayo dito sa
sundry. So, itong purchase naman plus cash. So, this is 465,140. So, hindi siya tama. Wait lang ha. Ano kaya ang wrong dito? Dapat pareho sila. Pero tama naman ang... Wait. 6667, 1,000, 4,000, 23,080, 30,000, 203. Okay, I think dito ay yung problem. Aha, okay. Yan. Nagkaroon ng problem kasi binago ko yung naging ginawa kong plus dito. Okay? So tama. 461,540. 461,540. Okay? So ginawa ko ay inad ko to sila lahat. So this is 463,340 tapos i-add ko din to siya. So 463,340. Or pwede din ang gagawin ko is ganito. Ang gagawin natin is i-add mo pag sa calculator ninyo plus para madali, plus tapos pagdating dito, i-minus natin. Tapos dapat yung answer dito, yung sagot dito is dapat pareho dito sa overall total cash ng 461,540. Click natin. So 461,540. Ibig sabihin, balance siya. Okay? No problem. Okay? Dapat peso sign, double line rule, ha? Okay. Natin. Okay? Since we're done with the cash disbursements, pwede naman tayo mag-proceed dito. Pero in general kasi, hindi talaga dapat. Kasi base dito sa ating, tapos 'di ba tapos na tayo dito sa posting. Okay? Pagkatapos natin sa posting, gagawa na tayo dapat ng unadjusted trial balance sa ating worksheets. Okay? Kasi dapat muna yung i-prepare. Okay? Magkakaroon kayo ng problema kung after nito, magpo-proceed kayo dito sa general journal. Again, ha, tingnan nyo, posting, after ng posting, after ng journalizing natin, okay? After ng journalizing natin, rather, nako, makinabubulol ako, di ba? Journalizing tayo. After ng journalizing natin, okay, dapat, ang gagawin natin ay, magpo-posting tayo, okay? Wala pa yung adjustments. Kaya ang pwede lang natin ma-record is ito. Wait. Okay. Wait. Ito. Ito lang yung pwede nating ma-record. This one. Iba kasi dalawa yung general journal. So, ito lang yung pwede natin ma-record as of now. Wait. Move natin ha. Ito lang muna. Okay. So, ito lang muna i-record natin. So, hindi muna yung general journal na involved sa adjusting entries. Dito naman, okay, dito yung nakakalito yung iba. Hanapin natin ha. This is October 5. So, dito general journal. Kasi nga itong receiving report does not belong to what? Hindi to siya belong sa saan? Hindi to siya belong sa kahit anumang special journals. Kaya nga ang mga receiving returns or mga purchase or sales returns dapat belong sa sales returns as belong sa general journal. Kaya nga dapat hindi natin siya ini-include doon sa cash receipts at cash disbursement. Yun yung rason. Okay? Yung gagawin natin, lalagyan natin October. Okay, October 4. Okay. Tapos, okay. Paano natin malalaman kung sales returns or sabi natin purchase returns? Paano natin malalaman? Ano sa tingin ninyo? Paano natin malalaman? Malalaman natin kapag sales return, kapag yung receiving report ay nakapangalan sa company. Malalaman natin kapag purchase returns, kapag yung mismong resibo na to ay nakapangalan sa another company. Okay? Since ito nakapangalan sa another company, hindi sa company me, therefore, this is purchase returns. Okay? Pero before pa ito mangyari, itong purchase returns na to, ano kaya nangyari nito sa una-una pa lang? Okay? Ganito ang nangyari niyan. Ha? Para ma-visualize natin. So, nung una pa lang, ganito yung transactions niya.
Since this is purchase return siya, no? Okay, so pwedeng maging ganito siya. Purchase returns, purchases, and then magiging ano to siya? Input VAT or output VAT? Input VAT. Yan ha. Kasi nalilito silang iba dito eh. Input VAT. Input VAT and then since ito ay inutang natin, saan siya mapupunta? Okay? This is mapupunta siya sa accounts payable. Yan siya. Oops. Hindi pa to involved doon sa wait. Okay. So ganito siya. So magkano to ang invoice talaga dito ay okay, 20,000. Input VAT ay 24. Okay. Aha. Company B. Okay. Again, so kung imagine natin itong receiving report na to, okay, this is involves in purchases, not sales. Paano natin malalaman kapag purchases to? Kasi supplier A, nakapangalan sa another supplier. Pero in reality kasi talaga, in reality, at kadalasan, ang nag-prepare ng receiving report ay ang buyer. Okay? So, bakit isipin ninyo na ay buyer? So, dapat sales to siya. Ay, buyer talaga. Dapat ang mag-prepare ng sinasabi nating, ano tawag natin dito, receiving report. Pero accordingly, prerogative kasi ng company na kahit prerogative ng own company, ito na wala. Na example, yung sila mismo ang seller, tapos sila mismo ang magpe-prepare ng receiving report. Okay? Pero in this case, sa ating mga examples, ang pag may nakita tayong receiving report, tapos ang nakapangalan ay sa other company, it means purchases yun siya. Okay? So, nung una pa lang, ganito nangyari. Okay? Before pa lang itong receiving report na to. So, ang purchases is 20,000, input VAT ay 2,400. So, lagyan muna natin ng, okay. Ganyan muna natin para maayos. So, ang accounts payable na babayaran natin kay supplier A is 22,400. Okay? 22,400. Namali lang to dito ha. Namali lang to. So, wag niyo nang intindihin to. Ganito na lang muna. Okay? So, 22,400. Ngayon, since ganito siya, okay? 22,400. Ngayon, pag sa receiving report na, anong mangyayari? Okay? So, this is receiving report. Dito sa ating, okay, 20,000, 2,400. Mhm. Hindi to ganito exactly pala. Okay? Hindi to ganito exactly. Let's say lang ha, 1,000. Okay, let's say lang pag ganito to siya. Ganito to, example lang ha. Purchases, 100. Input VAT is 12,000 and accounts payable is 112,000. Okay? Ngayon, may receiving report tayo. May receiving report tayo and therefore, dapat ang i-record natin is ganito. Dapat, mababawasan itong accounts payable. Okay? Kasi may sinauli man, mababawasan itong accounts payable at dapat tanggalin tong input VAT. So, mababawasan din tong input VAT na to. So, ang gagawin natin is ibabaliktad natin tong dalawa. Okay? So, mangyayari is, maging ganito to siya. Accounts payable. Okay? And then, input VAT. Dapat input VAT. Okay? And then, ang mangyayari ay, mas okay ata na sa baba yung kwan. Okay, sa baba na lang. Mhm.
Nangyayari is ganito. Tapos, ito ay purchase returns and allowances. Hindi po kinikredit ang purchases ha. Ang tama po dito ay purchase returns and allowances. Baka ang gagawin ninyo ay babaliktad niyo yung purchases, hindi. Ito lang po ang babaliktad. Itong input VAT and itong accounts payable. So, yun ang gagawin natin. Let's see. Yan. Okay? So, ibig sabihin, sa accounts payable, ang worth lang talaga ang dapat tatanggalin mo. So, ang worth lang invoice ay 22,400. So, ito lang ang tatanggalin natin. 22,400. Pero yung worth ng purchase is ilan to? Nakalagay dito. Okay. Ito yung worth ng purchase is 20,000. Okay? 20. Wait. Okay. 20. Oops, bakit ayaw? Okay. Tapos yung input VAT ay 24. Napapansin nyo to kasi ito nakakalito sa iba eh. Nakikita nyo to siya. Kikita nito. Hindi ko pwede ilagay ng input VAT na 12,000 kasi hindi naman lahat ng worth ng 100,000 ang ibinalik eh. Parte lang ng purchases. So, ibig sabihin, ang worth lang na purchase na ilalagay, hindi ko din 100,000 ilalagay dito. Sa 100,000 daw, halimbawa, 100,000 yung ginamit. Sa 100,000, yung 20,000 daw, which is ito na, yung 20,000 daw, sa 100,000, hindi naman lahat doon ay defective or damage ang merchandise. Ang damage lang na merchandise doon is yung 20,000. So, kailangan itong 20,000 na worth na merchandise ay isa sa uli. So, okay. Sa 20,000 na purchase returns and allowances, ang na-record mo na input VAT doon ay 24. So, dapat babawasan din yung 2,400. Okay? So, 20,000 plus 2,400, namimiyok na, napipiyok ako. So, 22,400 ang ang dapat mababawasan doon sa ating accounts payable. Okay? So, maintindihan natin. So, yun yung rason. So, ibig sabihin, maging ganito na siya dapat. Accounts payable, tanggalin natin to. Accounts payable, 22,400, purchase returns and allowances, and input VAT. So, maging ganyan siya. Okay? So, lagyan natin dito, accounts payable. Tapos, purchase returns. Kasi ang purchase returns and allowances, this is a contra expense. Pag contra expense, opposite siya. So, ang expense is debit, naging credit siya. And then, ang input VAT. Dito nalilito ang iba. Itong accounts payable, bakit accounts payable? Kasi nga, purchase returns. Pag purchase returns, accounts payable. Pag sales returns, account receivable. Ito din ang nakakalito, itong input VAT. Di ba kaya isipin nyo, hala, di ba input VAT, sir? Di ba debit yan siya? Bakit ginawa mong credit? Kinedit ko nga siya kasi nga, sinauli mo nga, di ba? Sinauli nga ni, di ba? Totoo naman talaga na input VAT is debit. Pero pagdating kasi dito, para matanggal siya, okay, kinedit ko. Kasi sinaulit mo nga eh. Dapat hindi mo nare-record ang isang bagay na sinauli mo. Okay? Dapat ma-minus siya doon. So, accounts payable talaga dapat ay ito, 22,400. Pero yung worth ng product ay 20,000. Tapos, 22,000, 24. Okay? So, ganun siya. Down natin. Okay? Ganun. So, ganyan ang dahilan kung bakit kasi nagkakaroon ng confusion. Kapag may nakita kayo sa General Journal na accounts payable or accounts receivable, lagyan nyo siya ng ganyan. Okay? Slash lang yan siya, ha? Mamaya nyo na malalaman kung bakit yan may slash. Okay? Tapos, lagay natin dito, to record, lagyan natin description, RR number, ano to siya? 8562 for returns. Okay? Yan. Okay? Yan, lagay natin. Okay? We're done with this one.
Now let's proceed with this another one. So ito naman. Alam natin na itong receiving return na to involves sales. Kasi nakapangalan sa company B. Nakapangalan doon sa company na pinag-uusapan natin. So, iba lang to siya dito. So, ibig sabihin, nung una pa lang, may ganito na siya. Account receivable. Okay. Tapos, output VAT. Ba? Okay. Ayusin natin, ha? Ano yung account receivable? Let's say, for example, 150,000. Example lang naman, ha? So, sales. This is 125,000 yung benta. Tapos yung output VAT ay 25,000. Okay? Yan. So, ito is involves sales. So, ibig sabihin, this involves sales returns and allowances. So, ito nangyari nung una. Account receivable, 150. Output VAT, kasi, di ba, every time may sales, dapat nagre-record tayo ng VAT, ng output VAT, specifically kapag VAT registered. So, sales, ang benta talaga ay 125. Tapos, meron tayong ni-record na output VAT, which is this 25,000. And then, yung account receivable, okay, yung dapat nating singilin ay 150,000. Let's say na mayroong receiving report. So, ibig sabihin, may sinauli. Dito kasi, sinauli natin. Okay? Tayo ang naging buyer. Dito naman, tayo ang seller. So, may sinauli sa atin ang customer. So, mangyayari dito ay, etong output VAT na to, pati itong account receivable, ibabaliktad natin kasi para matanggal siya. Okay? Para matanggal siya. Hindi nyo dapat to siya na ibabaliktad. Okay? Kasi may karampatan or may equivalent siya. Dito sa purchase, ang equivalent niya ay purchase returns. Dito sa sales is, kapag sinauli, ang equivalent niya ay sales returns and allowances. Kaya therefore, ang unang ting pwedeng lagyan dito ay sales returns and allowances. Tapos, output VAT. Tapos, accounts receivable. Oopsie. Mhm. Yan. So, ibabaliktad natin ang account receivable and output VAT. So, tama, nagawa na natin, di ba, no? Account receivable, so wait lang. Account receivable and output VAT. Nabaliktad natin. Okay? Ito, naging debit. At debit to, naging credit. Itong output VAT, naging credit, naging debit. Para matanggal natin. So, since this is 25, so ibig sabihin, sa utang nila na 150,000 or worth ng sales nila na 125,000, worth na binenta natin 125,000, 20,000 na worth ng binenta natin ay ibabalik. So, ibig sabihin dito ay 20,000. Okay? Tapos dito sa output VAT ay 2,400. So, ang account receivable natin ay 22,000. Okay. Ganyan, 22,000. Again, hindi natin ilalagay 125 ha, baka ilalagay niyo dito 125. Hindi naman lahat ng nabenta natin ay sasauli nila. Part lang doon, which is 20,000. So yung gagawin natin, 20,024 and then 22,400. That's why, ito'y nakakalito. Kasi makikita niyo ito, naka-debit to siya. Okay? Kaya, okay. Pwede ko lang pala to i-copy-paste. Ilagay natin dito. Pero ilalagay natin yung date which is October 6. Mhm. Yan. Ano yung sales returns natin? This is 20,000. Okay. Output VAT natin, this is 24.
Account receivable is ito. Okay? Lagay natin to record. Ano to siya? Oops. To record 8001 for returns. So again ha, pag may accounts payable and accounts receivable kayo, maglalagay na kayo kagad dito ng to slash. Nalaman niyo to ang dahilan mamaya. Okay? And therefore, okay. So ibig sabihin, tapos na tayo dito. Etong general journal na adjusting entries dito, wag niyo munang ilalagay. Okay? Kasi base dito, 'di ba tapos na tayo dito sa journalizing. After dito sa journalizing, magpo-posting tayo. Dito pa to siya bilong. Ito. Adjustments. So hindi tayo pwede diretso. So pero may ibang technique kasi for assessment purposes, meron ganitong technique. Okay? May technique na ganito. Pwede pa rin na maglalagay kayo dito ng adjustments, okay? I-record nyo pa rin to dito sa adjusting entries. Mamaya adjusting entries man to, no? Nalagay ng tindaan na adjusting entries. Okay? Lagay natin October 31. Okay. Pwede na, after nito, maglalagay kayo kaagad. Pero ang catch nito is hindi nyo siya pwedeng i-post. Ibig sabihin, hindi nyo siya pwede i-transfer sa ledger. Maghihintay muna kayo na matapos ang journalizing, posting, and unadjusted trial balance before kayo mag-adjustments. Pwede din yung ganun. Kasi nagtatanong yung ibang mga trainees, sabi, sir, para hindi maubos yung oras, pwede namin bang ilagyan na dito? Pwede po. Pwede po natin siya lagyan. Pero in reality, hindi tayo nag-adjusting entries kaagad. Okay? Nag-adjusting entries tayo at the end of the accounting period. Pero pwede nyong gawin, pwede kayo magre-record pa rin ng ganito. It is expense, pero hindi nyo ipopost. Ibig sabihin, itong mga adjusting entries, hindi nyo po siya muna pwedeng ilagay mismo doon sa ating saan? Sa ledger sa posting. Hindi muna tayo pwede magpo-posting. Pero ngayon, dito hindi ko gagawin. Okay? Step by step para sumakses. Okay? Yun ang gagawin natin. Susundin natin tong accounting cycle. Journalizing. So, after itong journalizing, pupunta tayo dito sa posting. After ng posting, pupunta tayo sa worksheets para gawin yung unadjusted trial balance natin. And we're done with our journalizing part. And yung pangalawa na ay yung sunod natin dito ay posting.